James Harden nagsalita sa bagong flapping rules. Ja Morant, sa Team USA. Karapat-dapat ba? At Warriors. Sorpresa ang role na binigay dito kay Chris Paul. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Si James Harden ay marami nang na-accomplish. Naging 10-time All-Star, 3-time scoring champion, at 1-time MVP, ngunit siya ay nabubuo ang isang very particular reputation sa NBA world. Dahil kung babalikan noong araw kasama ang Houston Rockets, si Harden ay inakusahan bilang isang regular flopper. Ngunit ang mga bagay na ito ay ang lagi nitong tinatanggi. Sa katunayan, sa panahong siya ay napagtanungan sa kasalukuyan, patungkol sa NBA anti-flapping rules, ang The Beard ay sinabing ang lahat ay inisip, na lagi niya itong ginagawa sa bawat laban. Tinawag akong flopper, patanong na sinabi nitong ni Harden. Sa totoo lang, hindi ito nakakaapekto sa akin, ayon kay Harden. Hindi na kailangang sabihin pa, na ang mga NBA fans ay hindi naniniwala kumpara sa nakumbinsi sa sinabi ngayon ni Harden. Nitong mga nakaraang mga taon ang The Beard ay pinatunayang siya ay isang expert na nakakapag-draw ng contact, at habang para kay Harden, ito ay isang kampletong legal at walang mali. Ang iilang mga fans naman mga kaibigan, ay tinatawag itong pagmamanipula sa larong basketball. Halatang halata, si Harden ay hindi lamang ang tanging star na naging guilty para gamitin ang rules na ito, para sa kanilang advantage. At ang NBA ay nagtatrabaho ng labis para malimit ang growing trend na ito. Para sa 2022-23 season, ang bagong rule ay magiging epektibo na, at magiging opisyal na during sa mga laban. Ang offending player ay tatawagan ng non-unsportsmanlike technical foul, at habang ang opposing team naman ay magagawaran ng 1 free throw attempt. Ito ay malaking response, ngunit ito ay tanging isa lamang sa napakaraming rule na magbabago sa NBA sa paparating na hinaharap. Totoo nga kayang isang flopper si James Harden. Whether siya man ay isang flopper or hindi, si Harden sa ngayon ay nakaharap sa napakaraming walang katiyakan patungkol sa kanyang NBA future. Matapos ang disappointing season kasama ang Sixers, na kung saan sila ay natalo sa second round, si Harden ay pinutol na lahat ang tali sa franchise, at ngayon sinusubukan ang mga iilang bagay, sa abot sa kanyang makakaya para makapaglaro sa gusto nitong koponan. So far, ang kanyang attempt sa puwersahang trade, ay naging walang kabuluhan ngayon, ngunit hindi pa ito huli para sa Clippers, or sa mga iilang misteryosong team, para mag-step up at gumawa ng last-minute offer. Na ayon pa nga kay Zach Lowe, siya ay ramdam na hindi pa ito ang huling pag-uusap. Para sa kanya ang mga trade talks ay mabubuhay sa mga iilang punto. Ngayon hindi pa naging malinaw kung saan nga ba haantong ang storyang ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, matapos ang disappointing FIBA World Cup run, ang USA Basketball ay marahil bubuo ng team, bilang ang kanilang possible best roster para sa next Paris Olympic. During sa isang recent episode ng KG Certified, ang NBA legend na si Kevin Garnett ay ginawa ang strong claim, patungkol sa kung ang Team USA nga ba, ay gagawa ng invitation para sa Memphis Grizzlies star na si Ja Morant sa kanilang roster next summer. Si Ja Morant, whether kung gugustuhin man nila or hindi, siya ang isa sa best players sa liga. Siya ay kabilang sa top 5, ayon kay Garnett. Alam ba ng lahat kung ano nga ba ang gusto nitong gawin? Makikita niyang magtatrabaho itong si LeBron. Maging makikita niyang magtrabaho itong si KD. Patuloy pa nito, gustong-gusto nitong makitang makatanggap ng alley-oop itong si LeBron mula kay Ja Morant, at ibabalik ito kay Ja para tapusin sa isang dunk. Siya ay naniniwala na itong si Morant ay makakabenepisyo at matututo sa ilalim sa Lakers star na si LeBron James, ayon kay Garnett. Patuloy pa nito, siya ay labis na inendorso na ang star ay nararapat lamang sa Team USA para sa Olympics next summer. At gustong makita ang dynamic sa pagitan ni James at Morant sa on at off the court. Kasabay na rin dito ang paniniwala nitong ni Garnett na ang lahat ay makakabenepisyo dito. Ito ay isang malakas na salita mula kay KG, ngunit ito ay napakahirap makipag-argumento. Sa panahong sinabi nga nito na itong si Morant ay kabilang sa top 5 American players sa buong mundo, at pwedeng magiging very important piece para sa Team USA.
Sa ngayon ang Memphis Grizzlies star na si Ja Morant ay iginugol pa ang panahon sa off-season sa lugar ng Dominican Republic, na kung saan siya ay kasalukuyang nakitang nakipagkasiyahan sa club. Habang ang ibang fans ay naging critical kay Morant sa pagpili nitong lugar na club, matapos ang insidenteng nangyari last season, wala namang masama mga kaibigan sa ginagawa ngayon ng Grizzlies star na nakipagkatuwaan lamang sa ligtas na pamamaraan during sa summer. Ang Grizzlies star ay mapaparusahan ng 25-game suspension para simulan ang 2023-24 season para sa kanyang second gun video incident. Sa panahong siya ay nahuli, at nakita sa loob ng sasakyan kasama ang mga kaibigan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Na mapabilang si Ja Morant sa Team USA. Sa kabilang banda naman, ang kasalukuyang report ay lumabas ngayon na ang bagong Golden State Warriors player na si Chris Paul ay tiyak na makukuha ang starting role para sa bagong team. Sa kabila sa hindi pa nito naranasang magmumula off the bench kailanman sa kanyang career. Ang NBA writer na si Mark Medina ay inexpress ang sorpresang balitang ito patungkol kay Chris Paul na magiging starter. At naniniwalang ang desisyong ito ay nakasubject na magbabago sa upcoming campaign. Si Paul ay ginulat ang buong NBA sa panahong siya ay na-trade patungo sa Golden State kapalit ang mas batang talent na si Jordan Poole. Ito ay nangyari matapos nga siyang ginamit bilang isang trade asset sa kanyang former team Phoenix Suns, na kung saan kinuha nga nila ang 3-time All-Star na si Bradley Beal. At naipadala ang point guard patungo sa Washington Wizards. Ito ay hindi na tumagal para sa 12-time All-Star na may tanong sa kanya ang bagay na ito matapos ang trade. Kung ano nga ba ang magiging role ng veterano sa 5-time NBA champions. Mismong meron ring iba ang sinabing hindi nga ba ito magrereklamo kahit magmumula ito sa bench. Ang balita ay isang malaking sorpresa para kay Medina, na para sa kanya, si Paul ay hindi pa naranasan sa kanyang career ang pagiging bench. Ngunit, kung pag-uusapan ang patungkol sa kanya, na magiging starter, agad papasok sa isipan ng lahat ang isang katanungan. Na kung sino nga ba ang magpapaubaya sa lineup para makagawa ng room para kay Paul. Hindi raw pwede itong si Steph Curry, hindi pwede itong si Klay Thompson, hindi pwede itong si Andrew Wiggins at Draymond Green. Marahil ito ang mag-iiwan kay Kevon Looney na siyang nanganganib sa pagiging starter. Walang duda, si Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green ay tiyak para sa starting roles. Habang itong si Andrew Wiggins or Kevon Looney ay nasa pagpipili ang matatanggal at gagamitin para sa second unit. Si Brad Botkin ng CBS Sports ay nakipag-argumento na itong si Looney ang dapat magsakripisyo, kasama itong si Green na hahawakan ang center position. Na kung saan rin ito ay ang mag-iiwan sa Warriors sa 3-guard small ball lineup. Gayunpaman, ito ay magdadala ng iilang problema sa kanilang frontcourt, na kung saan ang Warriors ay tiyak na aasa na lamang sa nagkaedad na Draymond Green para kunin ang majority sa kanyang minuto bilang isang center, at dadaan sa more physical, na maaring peligro sa kanyang kalusugan. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.